At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Taong Buwaya. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Pagtitinda ng buko Diyos ang ikinabubuhay ni Elba at ang kanyang ina. Habang nagtitinda siya, may bumiling lalaki dahil hindi na niya kinuha ang sukli. Kaya tuwang-tuwa ang dalaga. Minsan, kinatok niya ang salamin ng isang sasakyan para bintahan sana ng buko Diyos. Pero sa halip na bumili, ang matandang babae, pinagalitan pa siya. Nagmakalayo ang matanda. Napansin ni Elba na may nahulog na mabahaning alahas at pera. Isasaulin niya sana sa matanda, pero nakalayo na sila. Minsan, inabutan sila ng malakas na ulan, kaya sa lumang bahay na sila sumilo at nagpalipas ng magdamag. Samantala, malungkot at galit ang matandang babae dahil sa pagkawala ng kanyang mamahaling alahas. At isang araw, kararating lang ni Elba sa tabi ng lumang bahay. Isang pulis ang lumapit at sinabing isasama siya sa presinto. Malapit na ako sa lumang gusali. Nakabili na rin ako ng uulamin ni Inay. Sana hindi uulan ngayon para hindi kami mabasa. Nandito na pala ako. Nagsasaing na pala si Inay. Oh, Elba, anak. Nandito ka na pala. Opo, Inay. Bumili na rin ako ng lutong ulam. Kaya pag naluto na yung sinasaing ninyo, kakain na tayo. Hoy, sandali lang. Mamang pulis? Bakit po? Kailangan sumama ka sa amin sa presinto. Halika na, bilisan mo. Po? Ano pong kasalanan ko, Mamang pulis? Huwag po! Sir, ano pong kasalanan ng anak ko? Bakit niyo po siya isasama sa presinto? May nagsuplong po sa kanya na nagnakaw daw siya ng alahas. Hindi ko po ninakaw ang alahas, sir. Napulot ko po. Napulot mo man yan o hindi, sumama ka sa presinto para doon ka na magpaliwanag. Sige na. Inay, pinagbibintangan po nila ako. Hindi ko po ninakaw ang alahas po, sir. Napulot ko po talaga. Sige anak, sumama ka. Pero sasamahan kita. Mamang pulis, sasamahan ko ang anak ko. Sige. Tayo na. Magnanakaw ka palang babae ka. Aray ko po. Huwag niyo po akong saktan, madam. Madam. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Wala po siyang kasalanan. Huwag kang magkialam na matanda ka. Anong sinabi mong walang kasalanan ang anak mo? Kinuha niya ang alahas ko at pera. Di ko na malayan. Kunwari, nagtitinda siya ng buko Diyos. Yun pala, magdadakaw. Nagkakamali po kayo, madam. Ang totoo po niyan nasabi ng anak ko sa akin yan. Nahulog daw sa tapat niya. Isasauli na raw sana niya sa inyo. Pero nakalayo na kayo. Sino galing ang anak mo? Ayaw pong aminin na ninakaw niya ito? Aray ko! Aray! Ang mukha ko! Aray ko po! Totoo naman pong sinabi ng nanay ko. Sabi ko, gusto kong ikulong din
ang babaeng ito. Magsasampa ako ng kaso para hindi na pambarisan. Diyos ko po. Huwag naman po, madam. Maawa po kayo sa akin. Senora, naman, huwag naman po. Huwag naman po ninyong idimanda ang anak ko. Maawa po kayo sa kanya. Mahirap lamang po ang buhay namin. Huwag po. Huwag po. Bakit binigyan mo naman kami ng ganitong pagsubok? Nagmamakaawa na kami sa matandang babae na yun. Pero hindi kami pinakinggan. Pinakulong pa rin ang anak ko. Sino ngayon ang tutulong sa amin? Sino? Diyos ko, sino? May tao. Isang lalaki. Baka siya ang may-ari ng lumang bahay na ito. Ano po yun? Ako si Rolly. Bagong kaibigan po ako ni Elma. Andito po ba siya? Ay, kinalulungkot ko, Rolly. Wala siya dito. Nasaan po siya? Hindi pa siya dumarating na nagtitinda ng buko Diyos? Di siya nakapagtinda dahil... Dahil ano po? Bakit po? Anong nangyari sa kanya? Pinakulong nila ang anak ko. Nagmamakaawa ako, pero hindi nila ako pinakinggan. Ha? Ano? Bakit po? Anong kasalanan niya? Walang kasalanan ng anak ko. Napagbintangan lamang siyang nagnakaw, pero hindi totoo. Hindi magnanakaw ang anak ko. Sinong nagbintang sa kanya? Sino po? Si Doña Dora ang nagbintang sa kanya? Ang salbahing matanda. Napakasalbahe ho yun. Ha? Kilala mo ba si Doña Dora? Oo. Isa siyang pinakamayaman dito sa bayan ng San Felipe. Bata pobre ang matandang yun. Pareho sila ng kanyang anak na si Andrew. Ang sasama ng ugali. Siyang nagbintang at nagpakulong sa anak ko. Wala siyang awa. Hindi niya ako pinakinggan. Huwag ko kayong magalala. Susubukan kong kausapin yung kaibigan kong abogado para tulungan ho siya. Nako, maraming salamat sa iyo, Rolly. Tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo kapag nakalabas sa kulungan ng anak ko. Naawa ako sa kanya. Alam kong wala siyang kasalanan. Pero wala kaming magagawa. Wala kaming magagawa sa bintang nila dahil wala kaming abogado. Tama na ho yan, Aling... Sean. Sean ang pangalan ko. Sige ho, Aling Sean. Hindi na po ako magtatagal. Pupuntahan ko na po yung kaibigan kong abogado. Ang baga walang hiya. Mama, anong nangyayari sa inyo? Bakit parang galit na naman kayong umuwi? Sino ba naman ang hindi magagalit? Naabsento yung babaeng ipinakulong ka. Nakakainis. Buiset. Ha? Bakit, Mama? Anong nangyari?
Bakit naabsuelto yun? Nakakuha ng magaling na abogado ang walang hiya. Sinong abogado niya, Mama? Sino? Si Atty. Virano. Ha? Paano niya naging abogado yun? Napakagaling nun, Mama. Di kampanilyang abogado si Atty. Virano. At saka ang mahal-mahal ng serbisyo nun. Hindi ko alam, iho. Abogado ng mga mayayaman. Ang abogado ng babaeng yun. Saan siya kumuha ng pambayad niya? Sa di kampanilyang abogado. Nahihiya tuloy ako, iho. Mantakin mong hindi na nakapagsalita yung abogado ko. Kaya galit na galit ako. Galit na galit! Ganun ba, Mama? Humandang abogado na yun. Umanda siya, Mama. Anong binabalak mong gawin, iho? Itutumba ko ang Atty. Virano na yun. Itutumba ko siya, Mama. Andrew! Maraming salamat sa iyo, Sir Rolly. Mabuti na lang, may kaibigan kang abogado na nagtanggol sa akin at hindi na nagpabayad. Napakabait talaga niya. Oo. Napakabait ni Atty. Virano. Marami siyang kliyente. Mga mayayaman. Malaking binabayad sa kanya dahil expert talaga siya sa batas. Pero kung mga ordinaryong tao ang nakikita ng naaapi, pinagtatanggol niya ng libre. Katulad mo. Pero hindi kanya pinagbayad. Sana marami pang katulad niya at ipinagdadasal kong hahaba pa ang buhay niya para marami pa siyang matulungang mahihirap ang buhay na katulad ko. Oo nga pala. Magpapaalam na ako. Saan yung inay mo? Pinabibili ko siya na sandali ng mamemerienda mo. Sandali lang. Magmerienda ka muna. Huwag ka munang umalis. Elba, Rolly. Nako, napakasamang balita. Masamang balita. Ha? Bakit po, inay? Ano masamang balitang sinasabi ninyo? Ano po? Nako, si Atty. Virano, sinaksak nila sa may parking area ng korte at patay na. Ha? Andrew, iho, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari? Mama, naitumba ko na si Atty. Virano. Ano? Tinutuhanan mo ang sinabi mo sa akin, iho? Ang lakas naman ng loob mo. Naku, iho, ikaw lang mag-isa. Oo naman, Mama. Siguradong paglalamayan na yun mamayang gabi. Buti nga sa kanya. Ako ba naman ang kakalabanin niya? Wala siyang puwang dito sa mundo. Tandaan mo, Mama. Lahat ng kakalaban sa'yo, papatayin ko. Mag-iingat ka, iho. Baka sa susunod, may makakita sa iyo, huhulihin ka. Hindi mangyayari yan sa akin. Anong silbi ng bansag nilang palo sa akin? Huwag ka na masyadong mayabang, iho. Tulad ng sinabi ko, mag-ingat ka. Sila ang mag-iingat sa akin. Hindi ako, Mama. Kawawa naman si Atty. Virano.
walang awang pinagsasaksak. Oo nga eh. Maraming nalungkot sa pagkamatay niya. Lalo na yung mga natulungan niya dati. Oo nga eh. Nandito na pala tayo sa harap ng lumang bahay. Dito na ako. Pupunta na ako doon sa tinutulugan namin ni Inay. Ay, mag-ingat kayo dyan ha, Elma. Oo, salamat ha. Siya nga pala. Kilala mo ba kung sino ang nagmamay-ari ng bahay na to? Oo. Pagmamayari ito nung mag-asawang dating opisyal. Sina Don Magno at Doña Nanita. Ha? Kung gano'n, nasan sila ngayon? Bakit nila iniwanan ang bahay na to? Ay, matagal na siyang patay, Elma. Siguro mga 20 taon na. Ganun ba? Patay na palang may-ari ng bahay na to. Wala ba silang kamag-anak? Bakit wala nang nag-aasikaso sa bahay na to? Meron silang kamag-anak. Katunayan, si Don Magno, kapatid ni Doña Dora, na ina ni Andrew. Ha? Diyos ko, baka palayasin kami rito. Bukas na bukas din. Aalis na kami dito. Maghahanap na kami ng ibang malilipatan. Alam mo, kinatatakutan ng maraming bahay na ito. Marami raw silang kababalagan na nakikita dyan. Kaya mag-iingat kayo. Ano? Diyos ko, parang ayaw ko nang matulog dyan. Lilipat na lang kami ni Inay. Elma, okay lang na matulog kayo dyan sa tabi ng bahay. Huwag lang kayong pumasok dahil may nakasilang hindi nakikita dyan. Mama, alam niyo ba kung saan nakatira yung babaeng ibinakulong niyo? Ha? Hindi. Bakit? Alam mo? Saan ba nakatira yun? Doon sa tabi ng bahay nila, Uncle Magno. Ha? Sa lumang bahay ni Uncle mo, Magno? Oo, Mama. Doon mismo sila nakatira. Silang mag-ina. Hayaan mo sila doon. Papatin sila ng mga multo doon. Hindi ba nila alam na marami na tumira na namatay doon? Siguro hindi pa nila alam. Kaya doon sila sumisilong tuwing sasapit ang gabi. Bubultuin sila ni Magno. Kaya hayaan mo lang sila doon. Mamamatay din sila sa mga susunod na araw. Hindi ako makatulog Iniisip ko yung sinabi ni Rory sa akin. Pero matagal na kami dito ni Inay. Wala pa naman kaming nararamdaman sa bahay na to. Ha? Ano yun? Parang may naririnig akong naglalakad sa loob ng bahay. Totoo yatang sinabi ni Rory sa akin. Ha? Parang may nagbukas at nagsarado ng pinto. Pero wala naman akong nakikita. Hindi ako kikilos. Makikiramdam lang ako. Parang tumatayo na ang balahibo ko. Gigisingin ko si Inay. Inay! 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 Elma, anak. Inay! Gumising kayo. Parang may narinig akong nagbukas at nagsarado ng pinto sa loob ng lumang bahay. Huwag mo nang pansinin yan, anak. Matulog ka na lang. Huwag mo silang pakialaman. Pero Inay, natatakot po ako. Baka kung ano na yan. Huwag kang matakot. Manalig ka sa Diyos.
hindi tayo pababayaan. Inay, natatakot talaga ako. Hindi ako makatulog. Ikaw talaga, oo. Ipikit mo na lang ang mata mo. Kung papansinin mo yan, lalo ka nilang tatakutin. Kaya matulog ka na. Kailangan maabutan si Kuya Elma doon sa tinitinan nila para paalalahanan. Parang masamang binabalak sa kanila si Andrew. Ay, napakasama talaga ng mag-inang yun. Alam kong silang responsable sa pagkamatay ni Atty. Verano. Hoy! Dali lang! Ha? Parang kinala kong boses na yun nasa likuran ko. Hoy! Bingi ka ba? Ah. Ang dali lang sabi. Tumigil ka! Hindi sasaksagin kita. Huwag! Huwag mo akong saksakin! Huwag! Ano kaya ang gagawin ni Andrew kay Ruli? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Taong Buwaya. Dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.